Good morning! Good morning! Yan dapat susunod ko ng balik lang ako. Thank you. Thank you, Pedro. Smart ka sa kanila. Yan. Ano kaya dito? So, my whole week was, it's not challenging. It's just a time of rest for me. Ngayon, dito pa rin ko na makasagawa. So, I don't know what's going on in my work. And this work for me. But I'm excited. Kasi habang binabasa ko ito, napakarami yung lesson na dito. Sino nagbasa na? Ahead. I hope we can also share what we saw in this story. So, ito yung pagpapatuloy. Sabi na natin kanina ay may pagpapatuloy yung story natin ay isa. So, hindi pinaituloy na Panginoon ng isa dahil nagplano siya sa Abraham pamamagitan ng isa. So, upang matupad ang plano yun, maraming ginawa ang Panginoon. But, nakita ko rito ang storya ng kapapatan, pag-ibig, pagpapakunura. Ang Panginoon ay laging gumagawa ng kasunduan. Lagi. Ito man ay pangmatagalan, pangmahawaan, o nangyayarian. Siya'y laging gumagawa ng kasunduan. At sa pagkakataong ito, ay gumawa sa maging ng kasunduan. Manalangin muna po tayo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pagsasama-sama. Bigyan niyo kami ng pangunawa sa lahat ng sasabihin mo sa umagang ito. Gamitin niyo po ang mga magandang ito. Panginoon po pa na ipahayag ang puso sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso, ang aming spiritual na tayo upang makakakinig direkta sa inyo. Panginoon. Salamat po, pamahalang ito. Pagpalaan niyo po, bawat isa, pagpalaan niyo po ay nakaparanas na pisikal na karamdaman, kahit na ito emosyonal o mental, Lord, ang inyong pong kagalingan, isang sumaan sa mga Jesus. Amen. Kasi pinalimuhan tayo mo. Maganda na ba yan? Pero, si Abraham matanda na. At this point, matanda na. Nakasal sa pagsubok ni Isaac. Siguro, tinatay ang mga 100 at 12 Abraham. So, ngayon, ang sabi dito sa Genesis, pabaybayin po natin Genesis 24, 1-6-4. So, ang sabi dito sa Genesis 1, matanda na si Abraham. Pagkitingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yun. Okay? Hindi yan yun. Matanda na si Abraham. At pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi ikaw isa katabi mo. Tabi mo, ikaw rin. Pinagpala si Abraham sa lahat ng bagay. Isipin nyo, ano ba yung lahat na maaaring mong maisip? Ayun. Sinisigat mo. Anong maaaring pagparami ng Diyos sa ating mga buhay? Bahay. Okay. Meron na si Abraham. Ano ba? Pagmamahal. Mahal ang bahay ngayon. Ano ba? Lupa. Lupa. Siyempre, kailangan pag may bahay, kailangan may lupa. Lupa muna, bago bahay. Diba? Kasi kung bahay muna, makatabunan ng bahay mo ng lupa. Okay. Ano ba? Hindi. Delikado yan. Ganyan. Sino ba? Ganyan. Kayamanan niya, ano ba? Kabuhayan, business, ano ba? Yan, ito. Anak, tatlo. Sige. Yan,
can do exceedingly abundantly more than we can ask or imagine. Ano man ang gusto natin hilingin, tayo tapatat at higit pa ng Diyos. Ano man ang kaya natin isipin, higit pa ang kayang ibigay ng Diyos. Pero mahigit po sa physical, mental, at iba't iba pang pagpapala, nais ng Diyos na lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. And later on, as we journey with Him, maging kamukha ng tayo. Matandang-matanda na si Abraham dito. Pero makahalata na, sino bumasa? Ng Genesis 24. Sino bumasa? Basa. Makahalata na doon sa mga statement niya, sa mga pahayag niya, kung gano'n ng kalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung gano'n na ang tiwala niya sa Diyos. At yun ay umaapaw pati sa mga tao sa kanyang paligiran, lalo na yung malalapit sa kanya. Hindi may katanong. Malapit pa yan sa'yo? So, ang dala si Abraham at pinagpala siya sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya, nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Hindi ko pinangalanan dito kung sino yung alipin niya. Pero, binalikan ko yung mga storya, isa lang naman ang alipin yung pinagkakatiwalaan niya. Isa lang ang alipin yung pinakamatanda sa lahat. So, mula ang sino? Ayan. Okay? So, tinawag yung alipin yung pinagkakatiwalaan niya sa lahat. At gumawa siya ng kasunduan sa kanya. Isang sumpaan. Ang sabi ni Abraham sa kanyang alipin, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang dita ko. At sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Diyos, ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, at hindi ka pipili ng taga-rito sa Kanaan. Nakasama natin naninirahan dito para mapangasawa ng anak ko si Isaac. So ayaw ni Abraham, bilang isang bilang isang mananampalataya, ayaw niya makapangasawa ng kanyang kaisa-isang anak. Anak ng pangako. Hindi nga kasabihan niya, ang kasabihan. Na makapangasawa ng isang dinaan. O taga-dinaan. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw ni Abraham na makapangasawa ng taga-Kanaan ay ang Isaac? Kung ikaw ay naninirahan sa isang lugar na magulo, walang Diyos, walang pakialam ng mga tao, nais mo bang doon makapangasawa ng mga? Wala lang. Hindi. Si Abraham bilang isang mananampalataya, ang nais niya rin ay isang babae na tutupad doon sa ipinagagawa sa kanya. We're supposed to raise a multitude. Maraming lahi. If that will not happen, kung kukuha siya ng isang asawa para sa anak niya doon sa Kanaan, hindi mangyayari yun. Dahil walang Diyos ang mga kailangan. Mga magulang, kahit maliliit pa ng mga anak, turuan ng silang pumili na mapapangasawa. Dahil, pag hindi kapalalo ng pananampalataya, hindi sila palalo ng pananampalataya, nag-aagaw buhay sila. Alam niyo agaw buhay sa Tagalog? Nag-iikalo. Magiging agaw buhay. Sila kakasin kanila na katapatan niya.
Kadalasan, ang lalaki bibigay sa babae. Yung storya, di ba? Si Adam bumigay kay Eva. At dalang-dalang natin yun sa ating katawan. Just to please our wives, sige na lang, para walang confrontation, para walang away. Sige na lang kita. Hindi na ako sasama sa church, hindi na ako sa bahay. Kasi hindi yun, di ba? We're supposed to lead our family. Kaya sabi ni Abraham, ihanap mo ng asawa ang aking anak. Pero, huwag dito sa Kanaan. Pumunta ka sa lugar, ito na. Nagkasunduan sila at binigyan ni Abraham ng misyon. Ang kanyang alipin. So, yung sa atin mo, meron ba ng misyon? Pumunta sa lugar na pinanggaling. Pumunta ka sa lugar na pinanggaling. O saan nga galing si Abraham? Doon siya pinanganak sa ulo, pero galing sa Haran. Diba? From Haran, at doon ay pumili ka. Pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. So ito mo yung kasunduan. Hahanap ang alipin na mapapangasawa ng Isaac doon sa mga kaanak niya. Hindi lang ito, hindi lang nakilala, kundi kapananampalataya. Ayun, yun na, ikaw na magsabi, kapananampalataya. Tama? Kapananampalataya. Pareho sila ng pananampalataya. Okay. Parents and children, huwag mo hayaang mag-asawa ang anak na Diyos kasi in-love siya. Huwag mo na, kailangan pareho sila na nakikita at nararamdaman Diyos. Hindi yung nakikita nararamdaman. Huwag na yung basta movie. Huwag na yung basta mabalik. Ang tao, likas ka nang mabalik ng tao. Pero kung walang Diyos, hindi yan mabuti. Hindi yan mabuti. Hindi dahil ng lahat ay nag-aasawa, dahil lang sa pag-asawa, ikaw ay mag-aasawa. Hindi yan, no? Ay, hindi ako na sinasabi ko lang, ginawa ko to. Ang pag-asawa ay ginawa kong pagtakas sa aking pamilya. Kaya nagkamali ko. Sa mga magulang, turuan nyo ng wasto. Turuan nyo silang humanap. Okay? 10 years old pa lang yung anak, pag-bago naman na humanap. Grabe yan. Grabe ang panahon, diba? Ito ang panahon, hindi nakatulog yung araw. At minsan sinasabi natin, mga magulang, sila naman ang makikisama. Oo nga, sila yung makikisama. Sino yung pakikisamahan nila? Sino ang mas may alam? Sino ang mas may wisdom? Tayo mga magulang o mga anak natin? Sino mas may karanasan? Tayo magulang o ang anak natin? Ba? Kaya nga magulang tayo eh. Magulang ka ba? Kaya pala. Hindi. Tayo hindi. Hindi lahat mag-isama na mabalik na pag-ibalik ng pamilya. I will come from the same community of friends. Hindi ka, no? Nakapapahal mo kayo gusto pipili dahil nag-try pa na kayo. Huwag pa mo. Yan ang story ni Abraham. He waited on the Lord kahit pulis na sila mag-asawa, kahit pasas na sila. Hinintay nila yung pagpilis ng Panginoon sa kanilang buhay. And when Abraham was 100 years old and Sarah was 90, binigyan sila ng anak na galing sa kanilang laman. Kung gusto ni Lord makapangasawa ka, hindi siya. Habang naghihintay ka, magpakamatsod ka sa iyong Panginoon. Yan ang tayo sa inyo. Kasi pag matsod tayo, makita mo pa lang. Kung ikaw ay lalaki, makita mo pa lang ng babae, alam mo na siya ang binibala ni Lord. Kung ikaw naman ay babae, siyempre, hindi ka naman maliligaw. Yung matutulog natin. Ewan ko na rin. Babae na, maliligaw na rin, diba? Pero
paano naman ang babae kung ang lalaki ito ay paglalaro ng Panginoon? Ano? Why? Kasi yung nasa loob ng isang tao ay ang damdamin ng Panginoon. Hindi yan, no? At hindi lang ito tungkol sa pag-aasawa, araw-araw ito sa ating pag-desisyon. Kailangan andon ang Panginoon. Hindi pwede dahil maganda lang ang mabuhayan, dahil maganda itong puso ko, itong puso ko. Why? Ulitin ko, I regret it so much na hindi naisip ang Panginoon. Sana po sa ngayon. Although I'm not really a teacher, but if I can teach. Kaya pag nitatanong sa akin, kung pwede akong magturo ng magpagkakaroon, hindi ko makapityo. At ito manuhuling mo nalang ako. Hindi ko magturo. Kasi hindi ko alam yung turo. Hindi ko alam yung turo. Pinabalikan ko yung mga panahon. Okay, please, anong music mo na ang ako? But at that time, ang tingin mo na kasi sa mga masigero o polvo, ay hindi ko naman. Tawag na nila walang pera dyan. Pero ay turo, yan. Kasi, bakit? Hindi dahil hindi ako. Kasi, ganun ako binigyan ng Lord. Nakaalit ako. Nagsikot ako. Nabuhay ako at maraming mamamatay ng bumahay. Sabi niya, no? Hindi tayo pwedeng lumayo kung paano tayo nilalang ng Diyos sa bayan. Mga magulang, alam mo, ano ang kalugong ng Diyos sa mga anak niya? Susuban niyo, sobrang parang kasi Diyos, hindi naman nila hiniling. Hindi naman natin hiniling. Hindi mo hiniling. Yung maging mga araw, hindi mo hiniling na matutulong ko. Hindi. Nandiyan tayo, hindi hinilang. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Kung magkakaroon, parang tinatalikuran mo na rin na nagregalo sa akin. Ito. Ngayon, balik tayo. Yung pinagagawa ni Abraham kahit sa alipin, sige, pangalanan na natin. Kay Eliezer. Malamang siya yun. Siya yung pinakamatanda, siya yung pinagkakatiwalaan sa lahat. Walang pinakamalaki.